Ang tatalakayin natin sa video na ito ay tungkol sa isang lingkod ng Diyos na pinagkalooban niya ng pambihirang karunungan. Tumutukoy ito sa kasaysayan ni Solomon na nooy naging hari ng Israel at kung papaano nga ba niya natanggap mula sa Panginoon ang natatanging katalinuhan na hindi pa nakamit ng sinuman sa nakaraan maging sa darating na panahon. Ibabahagi ko rin ang isang tagpo na kung saan nagpasya si Solomon sa isang mabigat na sitwasyon na ikinahanga naman ng buong bayan ng Israel dahil sa makatwirang desisyon at pagpapasya niya na kanyang ipinamalas. Kung gusto mo pala ng ganitong content ay pakisubscribe lamang ang aking channel at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload. Huwag na nating patagalin pa, tuklasin natin ang hiwaga ng kasaysayan. Matapos mamahalan ni David sa Israel, pumalit si Solomon na kanyang anak upang maghari at pamunuan ang bansang ito. Sa paghahari ni Solomon ay nakipag-alyansa siya sa Faraon na hari ng Ehipto at napangasawa niya ang anak nito. Sa mga panahong iyon ay hindi pa tapos gawin ang kanyang palasyo, maging ang templo para sa Panginoon at ang mga pader sa paligid ng Jerusalem. At dahil sa wala pang ang templo noon para sa Panginoon, ang mga tao ay nagsasagawa ng paghahandog sa matataas na lugar. Isang araw, nagtungo si Haring Solomon sa Gibeon dahil naroroon ang pinakatanyag na dako na pinaghahandugan at doon naghandog siya sa Panginoon ng 1,000 handog na sinusunog. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon sa panaginip ng hari. Sinabi ng Diyos sa kanya na, "Humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa iyo." At narito ang hiningi ni Haring Solomon sa Diyos, nakatala sa unang hari 3, mga talatang 7 hanggang 9. Panginoon na aking Diyos, ako na inyong lingkod ang ipinalit ninyo sa ama kong si David bilang hari, kahit binatilyo pa ako at wala pang karanasan sa pamamahala. At ngayon, narito po ako kasama ang pinili ninyong mga mamamayan na hindi mabilang sa sobrang dami. Kaya bigyan niyo po ako ng karunungan para pamahalaan ang inyong mga mamamayan at kaalamang malaman kung ano ang mabuti at masama. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa inyong mga mamamayan na napakarami? Sa talatang binasa natin bilang tugon sa Panginoon, si Solomon ay humingi ng karunungan at kaalaman sa kanya sa layuning gamitin ito para rin mismo sa mamamayan ng Diyos. Kaya alamin natin, ano ang naging reaksyon at tugon ng Panginoon sa kahilingang ito ng hari? Ituloy po natin ang pagbasa sa mga talatang 11 hanggang 12. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, "Dahil humingi ka ng kaalaman na mapamahalaan ng aking mga mamamayan at hindi ka humingi ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, ibibigay ko sa iyo ang kahilingan mo. Bibigyan kita ng karunungan at kaalaman na hindi pa naangkin ng kahit sino, noon at sa darating na panahon." Dahil po sa katuwaan ng Diyos sa hiling ni Haring Solomon, totoong ipinagkaloob ito sa kanya. Binigyan ng Diyos ang hari ng karunungan at kaalaman na totoong natatangi dahil sinabi sa talata na binasa natin, ang kaalaman at karunungang iyon ay hindi pa naangkin ng kahit sino, noon man at kahit pa sa darating na panahon. Ibig sabihin, talagang napaka-espesyal po ng natamo ni Solomon mula sa Panginoon. At bilang patotoo, nagbigay din ng halimbawa ang Biblia ng isang tagpo kung saan napatunayan ang talas ng pag-iisip ng hari pagdating sa paghatol. Narito ang kwento niya at ng 2 babaeng bayaran. May 2 babaeng bayaran na pumunta kay Haring Solomon. Nagsalita ang isa sa kanila, "Mahal na hari, ako at ang babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. Nanganak ako habang naroon siya sa bahay. Pagkalipas ng 3 araw, siya naman ang nanganak. Kaming 2 lang ang nasa bahay at wala ng iba." Sa binasa po nating talata ay may ipinakilala na 2 babaeng bayaran na pumunta kay Haring Solomon. Nagsalita ang isa sa kanila kung saan ipinahayag nito na kapwa sila nakatira sa iisang bahay. Nanganak niyang isang babaeng bayaran habang naroon din ang isa
At pagkalipas ng 3 araw, nanganak din ang kasama niya. At tanging sila lamang ang naroroon sa bahay at wala ng iba. Kaya pagkatapos ay ganito naman ang mga sumunod na pahayag ng isang babae sa nasabing hari, sa talatang 19 hanggang 21. Isang gabi, nahigaan niya ang kanyang anak at namatay ito. Nang maghating gabi, bumangon siya habang natutulog ako at pinagpalit ang mga anak namin. Inilagay niya ang anak ko sa tabi niya at ang anak naman niyang namatay ay inilagay niya sa tabi ko. Kinabukasan, nang bumangon ako para pasusuhin ang anak ko, nakita kong patay na ito. At nang mapagmasdan ko ng mabuti ang sanggol sa liwanag, nakita kong hindi siya ang aking anak. Sa pagpapatuloy natin, nalaman nating mayroong sigalot ang bumangon sa pagitan ng 2 babaeng bayran. Ang problema nila ay may kaugnayan sa kanilang mga anak. Ang isa po kasing babae ay nahigaan ang anak niya kaya namatay. At habang natutulog ang kasama niyang babae ay doon na kumuha ng tiyempo ang isa para ipagpalit ang anak niyang patay sa anak ng kasama niya. At ang tugon ng isang babae ay ganito, sa talatang 22. Sumagot ang isang babae, "Hindi totoo yan. Akin ang buhay na sanggol at sa iyo ang patay." Pero sinabi ng unang babae, "Hindi totoo yan. Iyo ang patay na sanggol at akin ang buhay." Kaya, nagsagutan silang dalawa sa harapan ng hari. Tanong, ano kaya ang naging hakbang ni Haring Solomon sa 2 babae na nagtatalo sa harapan niya tungkol sa mga anak nila? Ganito po ang sinasabi sa talatang 23 hanggang 25. Sinabi ng hari, "Ang bawat isa sa inyo ay gustong angkinin ang buhay na sanggol at wala isa man sa inyo ang gustong umangkin sa patay na sanggol." Kaya nagutos ang hari na bigyan siya ng espada at nang dalhan siya ng espada, inutos niya, hatiin ang buhay na sanggol at ibigay ang bawat kalahati sa kanilang dalawa. Narinig ninyo? Humingian niya ng espada si Haring Solomon at nagutos na hatiin ang buhay na sanggol upang ang bawat kalahati ay ibigay sa kanilang dalawa. Maaaring isipin po ninyo, hindi ba't kamangmangan ang desisyon ng haring iyon sapagkat buhay ng anak ang nakasalalay doon? Hindi kaya nasisiraan na ng ulo si Solomon kaya gano'n na lang ang naging pasya niya? Well, alamin natin. Ano nga ba ang layunin ni Haring Solomon kaya niya ipinag-utos na hatiin ang nasabing anak? Ganito ang patotoo sa talatang 26 hanggang 27. Dahil sa awa ng totoong ina sa kanyang sanggol, sinabi niya sa hari, "Maawa po kayo, mahal na hari. Huwag po ninyong patayin ang sanggol. Ibigay niyo na lang po siya sa babaeng iyan." Pero sinabi ng isang babae, "Hatiin niyo na lang po ang sanggol para wala ni isa man sa amin ang makaangkin sa kanya." Pagkatapos, sinabi ng hari, "Huwag hatiin ang buhay na sanggol. Ibigay ito sa babae na nagmamakaawa na huwag itong patayin dahil siya ang tunay na ina." Kita ninyo, ganito po katalas mag-isip si Haring Solomon, bunga ng karunungan at kaalaman na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Sa una, maaaring maisip nga naman ng iba na baka mangmang itong si Solomon dahil iniutos niya na ipapatay ang anak na buhay. Pero ang totoo, ginawa niya ito upang alamin kung sino ba ang tunay na ina ng bata dahil anya ang tunay na ina ay nagmamakaawa na huwag patayin ang kanyang anak. Di tulad ng isang babae na hindi man lang tumutol na ipapatay ito dahil nga sa hindi naman siya ang totoong ina ng bata. Kaya alamin natin, ano ang naging reaksyon ng mga nakasaksi sa matalinong pasyang ito ng hari? Ganito ang sinasabi sa talatang 28. Nang marinig ng mga mamamayan ng Israel ang pagpapasya ng hari, lumaki ang paggalang nila sa kanya dahil nakita nila na may karunungan siyang mula sa Diyos sa paghatol ng tama. Lumakian niya lalo ang paggalang ng mga mamamayan ng Israel kay Haring Solomon dahil napatunayan nila na ang kanyang karunungan ay mula sa Diyos dahil sa paghatol niya ng tama. Sa ibang salin ng Biblia, sinabi doon na humanga ang mga Israelita kay Solomon dahil sa matalino niyang pagpapasya. Pinatutunayan lamang nito
na talagang napaka-espesyal po ng katalinuhang tinaglay ni Solomon dahil ito'y tiyak na mula mismo sa Panginoong Diyos.